Diyos at mandalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Verse 3, kapag naroon na ako at ipaganda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Salamat sa Panginoon kasi meron tatlong bagay dito na gusto kong bigyan ng pansin sa bawat isa sa inyo. Kasi ito ang nakakalimutan ng mga tao na ngayon nabubuhay pa. Lahat po na nabubuhay may kamatayan. Pero ang unang ang sinasabi dito, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin. Tandaan nyo, iba-iba ang problema ng tao. Iba-iba ang ating nararanasan. Pero ang sabi ng Biblia, huwag kayong babalisa, manalig kayo sa akin. Ibinibigay niya ang salitang manalig o magtiwala. Isa sa pinakaluma ng problema ng tao ay pag-aalala. Pero ang sinasabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin. Pinakikita dito na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Katiwa-tiwala ba ang Panginoon? Katiwa-tiwala po ang Panginoon. Ang kalaban ng hindi pagtitiwala ay pagtitiwala. Ang kalaban lagi ng problema ay ang pananalig sa Panginoon. Pero sasabihin nyo, Pastor, wala nga akong pera eh. Wala nga akong makakain eh. Wala nga akong lahat eh. Totoo. Pero saan ba ang source? Saan ba nanggagaling ang lahat ng meron sa atin? Maski po buhay natin nanggagaling sa Diyos. Kung gusto ng Diyos na nakatayo ka, tumumbuhan ka at bumagsak ka at mawalan ka ng buhay, nasa kamay ng Diyos yun. Wala sa kamay natin yun. Pero ang sinasabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at mandalig din kayo sa akin. Have faith in God and have faith in me, sa Panginoong Yesus. Isa sa ibinibigay ng Panginoon habang nabubuhay tayo ay kapayapaan. Ang tao na merong Kristo sa puso, bagamat meron siyang problema, meron siyang kapayapaan. Bakit? Kasi si Kristo Jesus mismo ang kapayapaan. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Tandaan natin, kung meron tayong bagabag, meron tayong alalahanin, meron tayong problema, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Nagbibigay siya ng kapayapaan, peace. Sa mundong ito pa lang, kung may Kristo ka, meron ka ng kapayapaan. Pero yan din ang isang pangako niya. Saan? Sa lahat ng mamamatay na may Kristo sa puso, meron kang kapayapaan. Sabi ng iba, hindi totoong meron langit at saka impyerno. Di huwag kayong maniwala sa langit at impyerno. Hintayin nyo na lang na mamatay kayo. At doon nyo makikita kung may tunay na langit at may impyerno. Pero ang sabi ng Biblia, manalig kayo sa akin at manalig kayo sa Diyos. Kasi merong peace, merong kapayapaan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kung meron kang Kristo sa puso mo at kilala mo si Kristo sa buhay mo at Panginoon mo siya at tagapagligtas mo siya. Ang sabi ng Biblia, matagal na akong nagtiis sa inyo. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, magsisi kayo at tumalikod kayo sa inyong kasalanan sapagkat mapapahama kayo. Hindi natin pwedeng ibigay ang ating puso sa Diyos. At hindi natin pwedeng iaalay ang ating puso sa Diyos. Ano iaalay nyo sa Diyos? Puso yung bulok?
Paano natin aali ating puso sa Diyos kung bulok ang ating buhay at ang ating pagkatao? Isa lang ang pwede natin gawin na humingi ng tawad sa Diyos. Magsisi sa ating kasalanan. Ano ang sabi ng Biblia? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay banal at tapat na patatawarin tayo at nilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Salamat sa Diyos. Ang Diyos hindi siya sinungaling. Kapag umiyak ka, lumuhod ka. Pagkatapos mo umiyak at lumuhod, pagtayo mo, pinatawad ka na ng Diyos. Hindi ka tulad ng ibang tao. Pero pag humingi ka ng tawad right on the spot sa Diyos, patatawarin ka niya. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Patatawarin tayo ng Panginoon. Tandaan nyo, laging may kapayapaan sa buhay na ito. Kung meron kayong Kristo, lalong-lalo na, natiyakang meron kayong kapayapaan sa buhay na walang hanggan. Pag meron kayong Kristo sa puso mo. Salamat sa Diyos. Ang pangalawa po, promise, pangako. Dapat mabuhay tayo sa pangako ng Diyos. I will be with you until the end of the world. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundong ito. Hanggang sa huling hininga natin. Kung magpapatuloy tayo at mabubuhay pa tayo, sasamahan tayo ng Panginoon. Yan ang kanyang pangako. Pero ang pangako niya, sabi diyan, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sa inyo, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan ninyo. Pag namatay tayo dito, may pangako ang Diyos. Ang sabi niya, merong matitirhan na ipaghahanda para sa lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus. Meron po siyang pangako. At ito yung pinangahawakan ng mga Kristiyano. Pag namatay ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, pero ang Biblia nagsasabi, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan langit. Hindi lang kapayapaan ang pangako ng Panginoon, meron siyang pangako. At ang pangako ito, sinasabi niya sa kanyang salita. Ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sa inyo, paroroon ako at ipaghahanda ko kayo. Lahat tayo mamamatay. Pero siguraduhin nyo, pag namatay kayo, meron nakahandang lugar para sa inyo sa langit. Hindi dahil sa mabay tayo, mas mabuti tayo kaysa sa iba. Kundi kinilala natin at nagsisit tayo ng ating kasalanan. At kinilala natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Salamat sa Diyos. I came to have life and life that is abundant. Naparito ako upang magbigay ng buhay na ganap at kasiya-siya. Matatagpuan lang po yung kay Kristo at wala nang iba. Walang iba. Ang pangako ng Diyos hindi masisira. Heaven and earth will pass away, mapaparaman langit at lupa. Ngunit ang pangako ng Diyos, hindi siya mapaparang. Lahat maugpong, lahat mawawala. Pero ang pananampalataya, kapayapaan at ang pangako ng Diyos, hindi yan mawawala. Sayang kung ang buhay nyo, sisirain ninyo dahil sa problema at sa kawalang pag-asa. Maraming tao ngayon nawawalan ng pag-asa kasi ayaw tumingin sa salita ng Diyos at ayaw maniwala sa salita ng Diyos at ayaw manimpalataya sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang unang remedy. Ang salita ng Diyos ang unang bahagi ng buhay ng tao. In Him, we live and move and have our being. Nabubuhay tayo dahil sa Diyos. Hindi nyo po pag-aari ang hininga ninyo. Kung nais ng Diyos na tanggalin ang hininga ninyo sa oras at sa moment na ito, karapatan niya yun. Pero ang magagawa natin ay magsumamo, humingi ng habag at awa, at kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Wala nang iba. At ang pangatlo, place. Hindi lang meron siyang kapayapaan na ibibigay, hindi lang meron siyang pangako na sinasabi, kundi merong salitang lugar
Meron pong langit na totoo. Babasahin ko po ang ilang sa mga candidate na hindi pupunta sa place na ito. Ito po yung mga candidate. Sabi po sa pahayag 21, subalit malagim ang kakasapita ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa suklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga makakapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling sila'y ibubulit sa lawa ng naglalaglablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sa verse 14, pagkatapos tapon sa lawang impyerno ang kamatayan na Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy na ito ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan ng aklat ng buhay. Meron pong talaan ng Diyos ng lahat ng dumulog, lumapit, nagsisi at tumilala sa Kanya. Meron pong lugar kung saan dadalhin tayo ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 3, sa 1:14, kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirang, babalik ako at isasama ko kayo paparoon. Salamat sa Diyos. Hindi lang may tiyak na kapayapaan sa piling ni Kristo, hindi lang may tiyak na pangako, kundi may tiyak na lugar kung saan pupunta ang isang taong namatay na may Kristo sa puso. Pero kaawa-awa ang mga walang Kristo sa puso. Kaawa-awa ang hindi kumilala at nag-surrender ng kanilang buhay kay Kristo Jesus. Pero Pastor, ang sabi mo, lahat ng tao mahal ng Diyos. Totoong mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Sa John 3:16 ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po doon natatapos kasi ang sabi, ang hindi nanampalataya ay hahatulan. At ang hahatulan ay hindi kumilala kay Kristo Jesus. Ang sabi, ang salita kong ito ang hahatol sa inyo, hindi ako, mismo ang salita ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Subalit ang hindi sasampalataya sa kanya ay mapapahamak. Hindi ko kayo hinahatulan. Ang sabi ng Biblia, ang aking salita pag alis ko, siya ang hahatol sa inyo sapagkat ito ang iiwan ko. Dalangin ko po, kung naririnig niyo ako, kinakailangan niyo si Kristo. Kinakailangan niyo ng tagapagligtas. At walang ibang tagapagligtas sa pundong ito, kundi si Kristo lamang. Maging Kristiyano tayo at hindi, tama natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung hindi niyo alam na may pangako ng kapayapaan, may pangako po ang Panginoon ng kapayapaan. Sa buhay na ito, maraming tribulation, maraming kapagatian. Pero ang sabi niya, take heart, magpakatatag kayo sapagkat napagtagumpayan ko na ang lahat ng ito. Tingnan niyo ang Panginoong Yesus, wala siyang ginawa pero pinagsasampal siya. Minura siya, pinuraan siya, pinako siya sa krus para sa ating kasalanan. He died on the cross for us. And He died to redeem mankind. Namatay siya para tubusin tayo. At ang kamatayan na yun ay napakahalaga. Kikilalanin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Magsisisi ka sa iyong kasalanan. Tandaan niyo po ang tatlong ito. Number 1, peace. We have peace with God when we have relationship with God. Second, promise. Ang pangako ng Diyos ay pwede nating panghawakan. Lahat sa bagay sa mundong ito mawawala at mapaparam, ngunit ang kanyang salita hindi mapaparam. Pangatlo, place. Meron pong tiyak na lugar na pupuntahan
ang sino mang mananampalataya at ikilala sa Panginoong Yesus. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa iyong salita. Ang salita mo, Panginoon, ay buhay. At ang salita mo ay kapayapaan sa lahat ng kikilala. Magsusuko ng kanyang buhay, magsisisi at kikilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Hayaan mo po na itanim mo sa puso ng mga taong nakapakinig ng iyong salita. At hayaan mo na ang salita mo ay mag-penetrate sa kanilang kaluluwa at sa kanilang espiritu upang maranasan nila si Kristo Jesus na buhay at totoo at makapangyarihan. At sa amin po na mananampalataya, hayaan mo na hamunin mo ang aming buhay na magpatuloy na lumakad ng may kabanalan sa iyong harapan. Sa habag at biyaya mo, sa lakas at kakayanan mo, turuan po kami at samahan. Salamat po. Kung alam niyo po yung awiting ito, sumabay po kayo sa akin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and the power, and the glory. Amen. Magandang hapon sa inyo.